Sibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aide at drivers ni Zal. Okay, mga kabayan, eto na ho, ha? So, si Attorney Baligod, mga kabayan, ay ibinuking ng mga 15 supposed to be gagawin niya sana, no? Tataniman niya, dodoktrinahan. Ibinuking nga lamang po siya, no? Na meron po silang ginagawang second batch ng recruitment. Anak ng putya. Walang kadala-dala. Malapit nang maaresto to. Malapit nang makulong ito eh. 'Di ba? Oh. Ang ina nagre-recruit. Oh, man. Yung nakaraan kasi nila, 'di ba sumablay yun? Naalala nyo? Ilan nga yun? Meron silang 18 na may umatras ng 4. No? Na dapat tuluyan pa rin ang kaso. No? Yung mga umatras kasi nanggulo sa hearing, nanggulo sa investigasyon, nambulabog lang sila. Negosyo eh, no? Sabi, meron pa kaming idadagdag. Ilan nga ho yung idadagdag doon? 14, 'di ba? Tapos meron pang 7 o 21. Pero yung doon sa Blue yung sa may Ortigas station ng MRT sa EDSA, ang dumating po doon kung daw nagkakamali, 2 lang yata o 1. No, hindi pa nagsalita, 'di ba? So eto ngayon ang nangyari. Siyempre trinabaho po ito ng kampo ng ombudsman, ng kampo ni Speaker Martin Romualdez. Grabe yung ginagawa sa kanya ng ombudsman. So nangyari, eto na nag-atrasa na yung iba. Yung iba nagbukuhan at nadali ngayon binuking sa maitim na balak. Kawawang Martin Romualdez, talagang grabing ginagawa sa kanya para lang sirain ng Pangulo, 'di ba? Siya ngayon ang ginagawang pawn. Buti na lang nagkabukingan. So etong si bilyonaryo nakakuha po ng kopya ng mga dokumento. Yung mga dokumentong yan, isinumite yan ni na Speaker Martin sa Sandigan Bayan. Kaya gigil na gigil etong si Boying. Ito sa mga isinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula ex-aide and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Atty. Levito Baligod para raw sumama sa 18 maleta boys. Naman idinita. Nice try. Maging sa sa Inquirer, no? Meron nga ring artikulo sila na meron pong 25 na dating mga bodyguards, mga alipores ito ni Saldico na nagsubmit ko ng affidavits of denial and non-participation. Okay, yun ang mainam. Kaysa yung haharap ka, babanat ka, tapos biglang babawi pag na-offeran o kaya nasampahan ng kaso. 'Di ba? Panggugulo yun sa investigasyon yun po yung dapat yung mga laban bawi para ho sa inyong abang lingkod, dapat po yun tuluyan sa kaso. 'Di ba? At kung mayroong money involved, nagkaroon ng bayaran at pumalo lahat-lahat ng pera nilang natanggap na 50 milyones, kasuhan ng ombudsman ng plunder. 'Di ba? O kahit na yung kampo ni Speaker, kung sinong tao sampahan ng kaso ng plunder yung mga animal na yan, ng mga nanggugulo sa investigasyon. Ang ganda-ganda ng investigasyon noon ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Tapos may mga iba ng politiko, senador, congressman umiiyak tapos sumingit sila. Dapat yung handlers nila, yung financier, 'di ba? Patawan ng mabigat ding parusa yung mga yan. Kaya lang sa batas po natin ngayon, pwedeng ma-plunder. Etong kahit walang public money involved, basta alam nyo na yung scheme, sumatotal na yung pera, nakadali ng 50 million na paghati-hatian nila, 'di ba? So, ito pong promotor hanggang lang ito, yung sa subornation lang, maximum of 10 years lang ang kulong. Ang dapat lang dito magkaroon to ng
mas mabigat na parusa, 30 anyos yung mga promotor. 'Di ba? Pati yung kasabwat 30 anyos, minimum 20. Oh, tapos 30 maximum. Pag paulit-ulit puro maximum na penalty. Dapat gano'n. Pero nabuking po sila. Yung sinasabi ho na batch 2 no, na iniulat do sa affidavit claim, naku ho, etong, may mga panibagong witness daw, no, mga tanim-tanim naman nila. Ano daw yun, dinala daw ho yun sa isang hotel para daw pumirma, sa ready-made na affidavit. Oh, eh, ang tanong nga ron, again, kung ito po'y totoo, sino yung naghanda, nag-organisa ng, pagkikita-kita ro'n sa hotel, 'di ba? Yung, nag-utos, yung nagbigay ng instructions na isagawa yoon. Oh, yung, pagre-recruit do'n sa second batch na again, mukha nga hong pumalya. 'Di ba wala na silang ano, wala na silang regular na press con, 'di ba? Mula nung nakulong si Marcoleta at saka si Mike, Defensor. Oh. Tapos ito pa kasi yung problema sa mga kargador na yan, May mga ano sila, contradicting na mga testimonies. Merong, ilang miyembro nung, nasa 18 yung, 18 ex-marines daw, binabanggit nila na kasama raw sa cash delivery. Pero yung ilan naman po sa mga pinangalanan, nag-deny. O na ano, yung denial nilang ginawa under oath. Alin po yung ano roon, 'di ba? So, banggaan talaga rin ito. Oo. Kaya naku, kung ako sa mga ito, magsitahimik na lamang sila, 'di ba? Wala naman silang mahihita, buti ang maganda lang po ngayon, yung inakusahan nilang tao hindi ho umuupo lang, trinatrabaho din po na makuha ang katotohanan. Oh, ngayon ang problema nila, hindi po, nagpa-recruit yung iba na sumama doon sa 18. Oh, ngayon yung pa yung kalaban nila, yung mga dating kasama. Okay, 'di ba? Makulong yung dapat na makulong dito. Mm, walang hiya mo siya. Eto, tingin ko rito yung ginawang ito, nung ko pa naman din sinasabi ito, ako alam ko talaga 'to, paniniwala ko ito ho ay political ops ito. Laban po sa pangulo natin at kay Martin Romualdez. Yan dalawang yan. Bakit po sa pangulo natin? Para makuha nila yung kapangyarihan. Oh, tuluyan nilang masira ang pangalan ng pamilya Marcos. Tapos ito naman si Martin Romualdez, ang pagkakamali naman kasi kay Martin, kung sino man yung nag-iisip na patakbuhin itong kapalit ni PBBM, sobrang aga nilang ibinenta sa publiko. O, di maaga hong napanis, di ba? Sinira nung mga kalaban. Yun ang naging problema rito. Hmm. Ay nako, kaya dapat po ang laki ng damage nito, hindi puwedeng sorry-sorry lang ito. Hindi puwedeng yung, sasabihin nila na ano, na nagbago po yung aking isipan, napagtanto ko na ako po yung nagamit lang, yung style Gutesa, yung style ng, "Sorry gusto ko ng itigil na natin ito." Hindi puwedeng gano'n. Ginulo niyo gobyerno, ginulo niyo publiko, sinira niyo reputasyon ni Martin Romualdez at ni PBBM, ang dami pa namang tangang Pilipino at nagpapakatanga, 'di ba? Dapat ito tuluyan itong papanagutin 'tong mga taong ito. Lalo na yung mga sinasabi diyan na nagpapirma, gano'n, merong, kapalit na bayad sa kanila. Ako naniniwala yang mga hindi yan boluntaryo. Yan boluntaryo, biruin mo puwede kang makakasuhan at makakasuhan ka talaga ng mga taong papangalanan niyo, 'di ba? Papaano kang kukuha ng panggastos sa abogado, bibigyan ka ng abogado. Papaano yung mga abala mo, papaano yung nalalagay yung pamilya mo sa perwisyo, 'di ba? Hindi ka makatrabaho para sa kanila, 'di ba? May kapalit na malaking halaga 'yan. Kaya sinasabi ko dapat matigil na ang mga kalokohan na ganito para 'di ba yung mga panggugulo nila sa ano, sa mga matitinong investigasyon. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wopan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube, na base sa pagsasaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boy. Yung mga yan yung, pagkatapos umatras yung apat, ito yung nagsasabi na, sinira nila ang imahe ng Marines. Mga julol. Hindi po, ang totoo, hindi po naman matino ang lahat ng mga Marines. 'Di ba? Sila lang yung nagsasabing napakagandang imahe ng Marines, kasi dahil sa kanila. Para naman sa gano'n kapagka may umatras, sasabihin nila yang ganyan, sinira nila ang imahe ng mga Marines. Ay naku. Sila yung mga
Sa lahat po ng mga bulok na Marines, sila ho yung mga sikat. Kasi dishonorably discharged yung iba. Yung iba naman, peke, hindi naman pala talagang naging Marines, kiniklaim lang nila. Sila yung sumisira, di ba? Tapos may umatras. Ngayon may 15 pa, binuking si Baligod. Ay nako. Drivers ni Ko ito binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Saldico. Kinukuha pa ng Billionaire News Channel. Ba? So, yung sa ombudsman, meron kasing mga field investigators yung mga yan, mga abogado rin yun. Naturalmente, syempre, kailangan nilang balansehin ang investigasyon. Diba? Alamin nila na kahit na magalit si Boying, alamin nila, totoo ba ang sinasabi ng mga ito na nagkaroon ng ganyang deliveran? Yes, totoo. Totoo ba na specific tayo kay Martin, kay BBM, sa mga congressman na to, sa mga politiko na to, lalong-lalo na yung mga tinarget nila na pumirma sa impeachment ni Sara. 'Di ba? So titignan nila 'yon. Tapos may nagsabi na nagkaroon ng recruitment. Syempre kukunan ng mga testimonya yung mga 'yon. Yun na nga, yung 15 ibinuking sila. Oh, so, grabe. Dapat may kaso talaga tong ganito eh. 'Di ba? Mga ganitong pagtatangka na inciting to sedition 'yan eh. Yung ginagawa nila na 'yan eh. Ay nako, ewan ko ba ba't parang ang bagal ang galaw ng, 'di ba? Ng Department of Justice dito. May ibang mga vloggers pa nga, grabe ang paninira kay Martin pero wala namang maipakitang ebidensya. Correct. Hindi, yung mga yan, malamang naka-payroll yan para trabahuin si Martin ng ganun-ganun. Ganun lang yun. Isipin nyo, kapalit yung kalayaan nila at kinabukasan, tapos tatitira ng ganun. Dahil ba si Martin hindi pumapalag? Mami Peng, aba, yung insan mo, pagsabihan mo naman si Martin, sabihin mo, pumalag, kasuhan yung mga yun. Di ba? Hindi freedom of expression yun. Terrible. Anyway, so iwan muna ho natin ito mga kabayan.